tunay na puno ng ubas, vine. At kung hindi ka nakakabit sa vine at isa ka lang sanga, at ikaw ay hindi ka nakakabit dun sa ugat, wala kang buhay. So hindi pwedeng magbunga ang isang sanga na nakahiwalay dun sa puno. So kailangan ang mga alagad ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay nakalakip kay Kristo at ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya. So kung ang tunay na kabanalan ay pagsunod sa kautusan ng Diyos na summarized in the Ten Commandments, hindi ito dahil alam na natin kung anong gagawin at mukhang simple, ay basta gagawin na lang natin at gagalangin natin ang ating magulang. Hindi ganun kasimple yun. Maraming mga hindi mananampalataya na may paggalang sa magulang, merong na hindi pumapatay, hindi nagnanakaw, pero hindi ito yung kabanalan na kalulugdan ng Diyos. Dahil ang tunay na kabanalan ay nagmumula sa ugat ng pananampalataya. Kapag ikaw ay nakalakip kay Kristo, meron kang buhay at ang iyong bunga ay malugod na pagsunod sa kanyang kautusan. So sinasabi nga sa halimbawa lang sa Ephesians 3:16-17, marami tayong verses na pwedeng pag-referan to see na union with Christ is done by faith. Ito ay tayo ay nakakabit kay Kristo, ang daan para mangyari yun ay pananampalataya. Sabi lang dito na according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. So dito ang sinasabi, si Christ ay nasa ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Marami pang mga ganyan na tayo naman ang nakay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya o na kasama tayo sa pagkamatay ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung pagkakaisa kay Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So again, Reformed churches maintained, ito ang natutunan natin last week, that to bear the fruit of obedience, we need to be united to Christ by faith. So ngayon ang magiging topic naman, dahil nakita natin na ang kailangan para makasunod sa Diyos na kalulugdan niya, ang kailangan ay pananampalataya. So ang main na topic naman ngayon for this day ay, what does it mean to have faith? At muli, titingnan natin kung ano ang paglilinaw na matututunan natin mula sa Reformed tradition, kung anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng pananampalataya. At ang terms, keywords na makukuha natin ay pwedeng ma-summarize in resting and receiving. At ito ay hindi naman sinasabi na yan lang ang ginagawa ng pananampalataya, pero ito yung pinapahayag ng Reformed churches as the principal acts of faith. Na resting and receiving is the principal acts of faith. So ang gagawin natin ngayon, titignan natin ang Reformed tradition, kung paanong nakikita nga natin sa Reformed tradition na may ganitong pag-emphasize anong itsura ng pananampalataya. It is resting and receiving. Pangalawa, titignan natin kung ano ang pinagbasihan ng conviction nila na ito mula sa Biblia, paano sila nagkaroon ng ganitong conviction. At pangatlo, titignan natin kung ano ang mga practical implication na yung ganito ang pananampalataya na resting and receiving Christ for our salvation. So una, titignan natin ang faith according to the Reformed tradition. Ano daw anong makikita natin sa pagpapahayag ng Reformed churches na kanilang pagtingin anong itsura ng pananampalataya. Una, dito sa 1561 Belgic Confession, sa Article 22, ang pagkakasabi nila sa pananampalataya ay embraces Jesus Christ. So ito ay yumayakap kay Hesukristo. Yun ang ginagawa ng pananampalataya. At doon din sa article na yun, ay later on sinabi niya, faith is the instrument by which we embrace Christ, our righteousness. So yung pagtanggap kay Kristo, pag-aangkin ng righteousness na kay Kristo, ito ay nangyayari, natatanggap mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun yung ipinapahayag sa Belgic Confession. Meron pang isang article sa Belgic Confession din na muli ginagamit yung ganitong mga salita para ilarawan ang pananampalataya. Sabi, therefore we always hold to this firm foundation. We give all the glory to God, humble ourselves before Him, and acknowledge ourselves to be what we are. We do not claim anything for ourselves or our merits,
but rely and rest on the only obedience of Jesus Christ crucified. His obedience is ours when we believe in Him. So, nakita natin, ginagamit uli yung salitang rely and rest na synonymous in their usage. At yung sinabi na His obedience is ours when we believe in Him, pinapakita na yung pananampalataya ay yung pagtanggap o pagpapasa iyo noong pagsunod ni Kristo, napapasa iyo yun kapag ikaw ay naniwala na kay Kristo. So, His obedience is ours when we believe in Him. So, nakikita natin ito ang ginagawa ng pananampalataya, pag kapit kay Kristo, pag salalay sa Kanya, pagtanggap ng Kanyang pagsunod. At pagdating sa Westminster Confession, 100 years later, sa Westminster Confession na siya ring we use sa Savoy Declaration ng 1658 and also sa ating 1689 Baptist Confession, we use the same words. Chapter 14 of Saving Faith, sabi, the principal acts of saving faith are accepting, receiving, and resting upon Christ alone. So ito yung pagtanggap daw kay Kristo at resting o pagsalalay sa Kanya. Yung chapter 11 of justification, sinabi, faith, thus receiving and resting on Christ and His righteousness, is the alone instrument of justification. Yun lamang ang paraan para ikaw ay mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun yung ginagamit na instrumento. So, actually dun sa Belgic Confession na kanina, sinabi dito na yung faith is the instrument by which we embrace Christ our righteousness. Meron sila munang dininay. Sinabi, we do not say that faith itself justifies us. Hindi dahil sa tayo ay yung pananampalataya natin ay kinalugdan ng Diyos, namangha ang Diyos na wow, naniwala ka, yung iba hindi. Kaya sa iyo ko ibibigay ang righteousness. Hindi ganun ang paniniwala ng Reformed, kundi yung pananampalataya ay yung paraan kung paano natin tinanggap na lahat ng manampalataya ay tinatanggap at napapasa kanila yung righteousness ni Christ kung sila nga ay sumampalataya. So, madami pang paggamit ng salitang yun pero hindi ko na i-cover lahat. No? Pero nakikita na natin na in the Reformed tradition, there is this emphasis in this kind of language to depict what faith looks like. It is receiving and resting. So God, by His grace, grants salvation through Christ. And we receive Christ by faith. So kung ang Diyos ay nagbibigay, tayo ay tumatanggap. Binibigay niya yung kaligtasan, binibigay niya si Kristo, tayo ay tumatanggap at ang pagtanggap na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, isang paglilinaw, hindi yung resting ay yung taking a break. So, hindi natin iniisip na yung ating buhay pananampalataya, kung ang pagtingin natin ay resting, ay ibig sabihin nag-relax lang tayo, punta tayo sa beach at mag-uupo lang tayo doon, tapos ang Diyos na ang gagawa ng lahat. Hindi ganoon ang itsura ng resting na tinutukoy na pananampalataya. It is resting upon Christ, as in trusting in Him, depending on Him, or looking to Him alone for salvation. So halimbawa sa Heidelberg Catechism, question 21, ang tanong doon ay, what is true faith? At ang binibigay na sagot, not only a sure knowledge, but also a wholehearted trust. So, ang tinutukoy na receiving and resting ay pagtanggap at pagtiwala kay Kristo, pagtingin kay Kristo bilang ating tanging kaligtasan. So the Reformed understood faith as the act of receiving Christ and resting upon Him. So, tignan lang muna natin ito na ito ang pinahayag ng Reformed churches. Ngayon gusto naman nating makita paano sila nagkaroon ng ganitong conviction? Ano ang kanilang pinagbasihan na pinagnilay-nilayan mula sa scriptures? At dito ang simple lang na gagawin ko ay ipapakita ko ang list of verses na nilista ni John Owen sa kanyang book na Justification by Faith Alone. Si John Owen ay isang Puritan in the 17th century kasama sa mga nagsulat ng 1658 Savoy Declaration. At
si John Owen ay tinatawag na the Prince of Puritans at naging basis talaga ng pag-iisip ng Reformed tradition, naging influential sa Reformed tradition ng kanyang libro on justification to shape how we think of justification now. Dito, meron siyang style talaga ng Puritans to. Sa bawat point na gagawin nila ay meron silang mga 20 to 30 verses na i-quote palagi sa kanilang bawat sasabihin halos sa kanilang mga libro, kaya ang hahaba ng kanilang mga sermon. So anyway, itong mga verses na kanilang na nilista ni John Owen ay merong makikitaan din natin na maging sa lingwahe ng banal na kasulatan ay meron din ganung paglalarawan ng pananampalataya na ito ay pagtanggap kay Kristo, pagsalalay sa Kanya. Sabi sa John 1:12, to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. And din sa Colossians 2:6, therefore as you received Christ the Lord, so walk in Him. So nakikita natin that believers here are described as having received Christ Himself. At makikita rin natin na ang mga hindi mananampalataya ay nilalarawang hindi tinanggap si Kristo. Yun ang sinasabi naman sa John 1:11, He came to His own and His own people did not receive Him. Yun sa John 3:11, truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony. So may iba pa siyang nilista, John 12:48 or 14:17. Pero dito makikita nga natin ang lengguwahe ng banal na kasulatan din ay nagpapakita ng pananampalataya bilang receiving Christ and resting upon Him. Sunod, we also see that believers are said to have received the forgiveness of sins. So kanina si Kristo ang tinatanggap, dito naman yung forgiveness of sins. So halimbawa sa Acts 26:18, kinukwento ni Pablo na sinabi sa kanya ni Kristo nung siya'y tinawag, I am sending you to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So yung forgiveness of sins ay tinatanggap din, o yun yung ginagawa ng sumasampalataya, tinatanggap yung kapatawaran na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Meron din siyang mga nilista pa na tinitingnan ng faith as looking. Halimbawa sa Isaiah 45:22, sabi, turn to me or look to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. So dito sa larawan na ito, nakaharap yung Israel sa ibang lugar, kasi sabi sa kanila, turn to me, tumingin kayo sa akin, and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. Sabi din sa John 3:14-15, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life. Ito yung nag-refer dun sa isang pangyayari na mababasa sa Lumang Tipan, na si Moises ay nagtaas ng isang serpent at ang kaligtasan ng mga taong nakagat ng ahas noon, para sila ay gumaling, ay tumingin doon sa serpent. So dito may nilagay ko yung comment ni John Owen, sabi niya, faith is that act of the soul whereby they who are hopeless, helpless, and lost in themselves do in a way of expectancy and trust seek for all help and relief in Christ alone. So yun yung tinutukoy na sila'y titingin kay Kristo dahil habang sila'y naliligaw at wala nang makitang pag-asa, titingin sila kay Kristo para sa kanilang tulong at kaligtasan. So yun yung looking, at kahit na ibang salita ito, hindi yung receiving or resting, it communicates the same thing, na ito ay trusting in Christ, putting your hope in Him alone. At meron pang ibang language na ginamit, halimbawa, fleeing for refuge. So halimbawa sabi sa Hebrews 6:18, by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. So again, yung comment ni John Owen, faith is the flight of the soul unto Christ for deliverance from sin and misery. And it may be observed that those who acted faith, as it is thus expressed, do everywhere declare themselves to be lost, hopeless, helpless, desolate, poor orphans. Well,
whereon they place all their hope and expectation on God alone. So kaya wala silang makita ng kaligtasan, they flee for refuge in Christ. So dahil ganun yung language na ginagamit, hindi pa parang ang sinasabi ay they are restless everywhere else, na sila ay natatakot, napapaligiran ng dangers at sa outside of Christ ay wala silang kapahingahan, pero titingin sila kay Kristo, sila ay tatakbo papunta kay Kristo, at ito nga ay ang kanilang tayong kaligtasan. So muli, it communicates the same thing as receiving and resting. Yun ang ginagawa ng pananampalataya, ang pagkapit kay Kristo lamang bilang ating tagapagligtas. At ito yung mga ganitong pictures ay also depicted in well-loved songs na kinakanta ng Reformed churches today. Halimbawa sa In Christ Alone, yung makikita nating sa first verse ay pag-express in many different ways na si Kristo lamang ang ating maaasahan in a place where everything is sa labas niya ay puno ng peligro. So sabi, in Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. So dito sa striving cease, meron ding picture of resting na makikita natin minsan ito sa mga Psalms na may picture na dinidepict ang Israel ay lumalaban, napapaligiran ng kaaway at dadating ang kanilang tagapagligtas at sasabihin sa kanila na be still. Pwede silang tumigil, pwede silang manood lang habang sila'y ililigtas ng Diyos. So sa kanilang nakawalan ng pag-asa, kung napanood niyo yung Lord of the Rings halimbawa, na gulping-gulping na yung mga bida, tas may dadating na yung kanilang pag-asa, either sa Lord of the Rings 2, dumating si Gandalf, biglang na liwanagan na sila, at pwedeng tumigil na nga bigla yung mga natatalo na eh. Ganon din yung nangyari sa Lord of the Rings 3, sila ay parang matatapos na, tapos nung dumating na yung Army of Ghosts ay pagod na sila, pero nagkaroon sila ng relief at na sila ay may parang okay na, pwede na ako, sure na ako ng aking pagkapanalo. So huminga sila nakahinga na sila yung mga bida noon. So yung pagdating ng tagapagligtas signals the cease of their strivings, kasi nga naging sigurado na ang kanilang kapanalunan. So my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. So itong language na to ay makikita rin natin sa isang mas lumang kanta, sa On Christ the Solid Rock I Stand. Sabi, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. So again, may yung leaning na doon lang tayo sasandal ay again yung picture of resting, na siya lang yung ating pinagtitiwalaan na pwede nating sandalan at hindi magigiba, yung si Kristo lamang, and hindi yung kahit ano pang sinasabi niyang the sweetest frame. May iba pa man akong makikita na mukhang attractive sa akin, hindi yun ang aking pagtitiwalaan. I wholly lean on Jesus' name. And lastly, sa Rock of Ages, sabi dito, nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Yung ginamit naman na salita dito ay clinging. So ito ay kakapit lamang doon at kahit wala siyang dala. Sabi, naked I come to thee for dress, helpless I look to thee for grace. Foul I to the fountain fly, wash me Savior or I die. So yung mga picture na ginamit niya, paglapit kay Kristo, yung pagtingin para sa biyaya o pagtakas, to fly to the fountain, ito ay mga pictures of faith na pinapakita yung receiving, resting, and trusting in Christ alone for our salvation. So, itong language na to ay nakita natin sa Bible. So nakikita rin natin na yung language ng Reformed tradition ay may pinagmulan sa Biblia, na ito nga rin ay pinapahayag ng mga manunulat ng Biblia na kanilang paglarawan ng anong ibig sabihin ng pagkapit kay Kristo sa pananampalataya. At
So, at nakita natin sa mga awit na kinakanta ng Reformed churches throughout the centuries na ito nga yung naging ipinagdiriwang natin ng ating pagkapit kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ano ngayon ang practical implications na may ganitong paglilinaw ng ito ang ibig sabihin daw ng pananampalataya? So, ano naman kung ganito ang pag-iisip natin ng pananampalataya at na inilinaw natin, anong naitutulong sa atin kung ganito ang pag-unawa natin sa pananampalataya? Isang paraan pa makita natin yon ay tumingin tayo ng ilang mga deficient na definition ng pananampalataya. Halimbawa, believing. Totoo naman na believing at minsan ginagamit sa Biblia din at tayo din, tama naman din gamitin yon na salitang believing ay also having faith. Pero dahil nga sa English ay ito'y salin at meron siyang sa ating pag-unawa din at sa ating paggamit ay meron siyang mas limitadong ibig sabihin, minsan naiisip natin na yun lang ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ang sabi sa halimbawa sa dictionary definition of to believe ay to accept something as true, to feel sure of the truth of. So maging sure ka lang na totoo ang isang bagay, or to hold something as an opinion, to think or suppose. Yun yung ibig sabihin ng to believe. So magkaroon ka lang ng sumasang-ayon sa katotohanan na paniniwala, yun na yung believing. At kung isipin natin na yun na yung faith na naglalakip sa atin kay Kristo, hindi actually nito nakuha kung ano yung essence of faith that trusts in Christ. Yun nga sabi nga na pinakita kanina sa Heidelberg Catechism, it is not only a sure knowledge, but also a wholehearted trust. So halimbawa, dito sa believing na definition, halimbawa, ang mga Muslim ay masasabing naniniwala sa isang makapangyarihang Diyos. So meron silang paniniwala, may belief in a powerful God. At napakalakas at makapangyarihan man ang tingin nila sa Diyos, hindi ito isang pananampalataya na nakalulugod sa Diyos o nagbubunga sa kanila ng tunay na pag-ibig, pagbabago ng puso at paglalakip kay Kristo. At syempre, ang isang malaking factor doon ay dahil hindi ang tunay na Diyos ang kanilang sinasampalatayanan. Pero halimbawa, ang mga Hudyo at mga Romano Katoliko na parehong nakabase sa parehong banal na kasulatan at nakilala ang Diyos na mismong ang nag-iisang Diyos na nagpakilala kay Abraham, siya din ang Diyos na ating sinasamba. Ang Diyos na ang ikalawang persona ng Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng Hesukristo, at least kinikilala yun ng Romano Katoliko. At among Roman Catholics, pwede ngang marami sa kanila ay mas maalam at mas accurate, mas biblical ang understanding of Trinity, of the deity of Christ, kaysa sa maraming evangelicals na sumasampalataya sa Kanya. Pero, tama man ang kanilang belief, at kahit na idagdag mo pa ang obedience, dahil meron ding obedience ang Hudyo at mga Romano Katoliko, ay hindi pa rin ito napupunta sa pananampalatayang nakapaglalakip kay Kristo. So, meron na silang belief na accurate in doctrine, at alam natin na ang obedience ng Roman Catholics at ng mga Hudyo ay may maling interpretation of the law. So, halimbawa, ang mga Romano Katoliko ay hindi tinitingnan yung second commandment as a command that prohibits images. So, sa kanila maraming mga images, meron sila ding mga pananalangin sa mga santo. So, pero nandun pa rin yung halimbawang nasa kanila rin yung utos na igalang ang mga magulang, ibigin ang iyong asawa, yung marami sa mga moral commands na ibinigay sa kanila, alam din nila yon ng may kalinawan dahil nasa kanila nga rin ng banal na kasulatan. At alisin man natin yung mga extra na ginagawa ng mga Hudyo at ng mga Roman Catholics, itira natin sa kanila yung mga sang-ayon tayong tamang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito pa rin ay meron man silang belief at meron man silang commendable obedience, hindi pa rin ito pananampalatayang nakapaglalakip kay Kristo. So, ang sinasabi ng Westminster Confession of Faith, Chapter 10, that is of effectual calling, paragraph 4, they never truly come to Christ and therefore cannot be saved. Much less can men,
not professing the Christian religion, be saved in any other way whatsoever. Be they never so diligent to frame their lives according to the light of nature and the law of that religion they do profess. So maging napakasigasig man nila sa relihiyon, yung kung ano man nauunawaan nila sa batas ay maging seryoso man sila doon at maging faithful man sila doon, ay dahil wala silang pananampalataya habang hindi sila nakalakip kay Kristo, anumang kapaki-pakinabang na resulta ng kanilang obedience, at ito nga ay may benefit, merong commendable about their good behavior, at maging sa atin ay nakakabenepisyo tayo sa good behavior ng Roman Catholics at hindi natin nga ito itinatanggi. Pero kung sa harap ng Diyos, ang usapan na ito ay tunay bang kabanalan, hindi ito makakalugod sa Diyos in the final analysis sa paglilitis ng batas ng Diyos. Kahit na anong taas at dami ng kautusan ang magampanan nila ng lubos, kung wala silang pananampalataya na tinatanggap at kumakapit kay Kristo, ay hindi ito magiging walang saysay ang kanilang pagsunod. So ito ang isang deficient definition of believing, at matutulungan tayo kung meron tayong yung understanding na ang faith ay hindi lang affirming truth or being convinced of the truth of something na ipinapahayag sa Biblia, at hindi rin sapat, dagdagan mo pa yun ng obedience, hindi pa rin yun pagtiwala kay Kristo, hindi pa rin yun pagtanggap sa Kanya. So, ang isa pang deficient definition ay yung medyo lumiit, leap of faith. Sa usual na pananalita ng mga tao tungkol sa pananampalataya, ang tingin sa pananampalataya ay yung tinatawag na leap of faith. Yung leap of faith, sabi sa Cambridge Dictionary, ay yung parang an act of believing something that is not easily believed. So halimbawa niya ay, it took a big leap of faith to decide to quit my job and try something new. So ito yung usual na ginagamit sa pananalita ng mga tao na ang kanilang pananampalataya ay nagdala sa kanila na gumawa ng isang bagay na walang kasiguraduhan, merong mga risk, pero dahil meron silang faith, ay ginawa nila ang isang bagay na baka questionable. Sabi din sa isang example pa, Collins Dictionary, doing something even though you are not sure it is right or it will succeed. So yung faith na ganito ay, again, a deficient understanding of what it means to have faith in God through Christ. Minsan kung ito ay makikita nating mga Kristiyano mismo ay parang ganito ang ginagawang klase ng pananampalataya. Halimbawa, may mga sumusuong sa pagiging misyonero at sila ay mga hindi handa. May mga ganong balita na merong isa na nagkaroon lang siya ng biglang passion or zeal na gusto niyang gumawa ng mission at nag-impake na lang siya bigla, iniwan niya ang mga pumipigil sa kanya at medyo nagbibigay sa kanyang payo, nagbiyahe siya at inaresto siya doon pagdating niya sa doon sa pinuntahan niyang lugar. At madami siyang apparently ginawang mga questionable, nanuhol siya ng kung sinong bangka kasi bawal pumunta doon o kung ano-ano pa dahil nga tingin niya sa kanyang faith or yun yung kanyang faith na ito tama itong gagawin ko, hindi ako sure kung anong gagawin. So, yung pagiging unprepared, minsan ginagawang, yun na nagiging tingin na ito ay by faith. At parang nagiging, if we have that kind of faith, ay pwede nating gawin dahil pinapakita mo nagtitiwala ka sa Diyos. Minsan napupunta rin sa mga bagay na mababaw. Halimbawa, isang beses ay hindi ako makapag-enroll, yung hindi ko makuha yung isang subject na underload ako nung college, pero eventually ay nakakuha naman ako ng subject pa rin na kailangan ko. Pero nung time na underload ako, nakita nung isa sa mga kabilang Christian fellowship na katabi ng tambayan namin na parang kampante lang ako. So sabi niya, grabe yung faith mo bro. So hindi ko yun makita kung ano yung kinalaman exactly ng pananampalataya ko, exactly na kampante lang ako habang ako'y underload. No? Parang minsan
actually, yung madami yung honestly lang, ang pinagmula ng pagkakampante ko, edi easy lang yung aking SEM kung kulang ang aking subject. May ganun lang, tapos simple lang, hindi ko naman babayaran, okay lang naman sa akin. So, parang ganun lang, hindi siya nagmumula from a faith in the promise of God na magkakaroon ako ng maibibigay sa akin yung subject na kailangan ko. Wala namang ganun. So, at minsan din, minsan yung hindi man mababaw o hindi man yung pagiging unprepared, ay minsan na nadadala ang mga mananampalataya na gumawa ng mga questionable o minsan makasalanang bagay. So, halimbawa yung tinatawag na evangelligaw, na mag-evangelize ka sa pamamagitan ng panliligaw. Manliligaw ka ng unbeliever. So, dahil nagustuhan mo siya, tapos naisip mo na ito ay pamamaraan ng Diyos para magligtas ng isang unbeliever, and conveniently ay meron akong love life, ay ayun, gagamitin ng Diyos ang aking love life para magligtas ng isang tao. At merong mga naliligtas sa pamamagitan ng evangelligaw, nangyari talaga yon. Pero yung pa ring paggawa ng pagsuong sa isang questionabling posisyon na magkakabit sa iyo sa worldly relationships, na maglalayo sa iyo kay Kristo, wala kayong pagkakaisa na pareho kayong umiibig kay Kristo at sumasamba sa Diyos. Hindi ito magandang desisyon. Ito ay may kasalanang desisyon na lumalayo sa Diyos. So, ito ay ginagawa pa rin minsan by faith, at hindi ito ang faith na naglalakip sa atin kay Kristo. So, ano ang nagagawa ng pagliliwanag na kung ating uunawain ang pananampalataya as resting upon Christ and receiving Him? So una, some duties are expressions of faith, of receiving Christ and resting upon Him. So halimbawa, calling to God in prayer, resting on the Sabbath, yung hearing the Word with faith, yung sabi sa Galatians 3:5-9, or receiving Christ in the Lord's Supper, or obeying only His commandments, leaning not on our own understanding. Yung parang sinasabi sa Proverbs 3. So, yung proper understanding of faith helps us appreciate even our duties. Kasi minsan, kung hindi natin nauunawaan yung pananampalataya bilang pagtanggap mula sa Diyos, pagkapit sa Kanya, halimbawa, ang larawan natin sa prayer ay kamukha ng isang workout regimen na kailangan mong gawin, kundi ay mawawala ang iyong health goals. Hindi mo yun maaabot. So, ang nangyari, kailangan mong gawin ito, you need to go through a chore na ayaw mo sanang gawin, tapos hindi siya isang gawain na kumakapit kay Kristo. Yung unang ibig sabihin ng pananampalataya, ng panalangin. It's an expression of faith, of leaning on God, of resting on Him, relying upon Him. So, ganun din yung resting on the Sabbath, na ito ay ang nangyayari kung hindi natin tinitingnan bilang expression of our faith, ang Sabbath, ito ay nagiging pagpigil sa atin na gusto sana natin kumita pa, gusto sana natin na gumawa ng kahit ano pang mga gusto ng mga pleasures natin, na gusto natin ng sarili nating schedule on the Sunday kasi dito tayo free. Pero kung titingnan natin ito as an expression of faith, of depending on Christ, yung Sabbath rest ay isang panahon para sa atin na tayo ay makahilig sa Kanyang paanan, makapakinig ng Kanyang salita, makatanggap mula sa Kanya ng pagpapala. So, ang Sabbath ay pinagkaloob sa atin. The Sabbath was made for man. Yun mismo ang sinabi ni Kristo. So, itong Sabbath ay kaloob sa atin. At kung ito ay kung wala tayo nung pag-unawa na ito ay expression of faith, ay napupunta tayo dun sa sinabi ni Kristo na para tayong the man was made for Sabbath. Na siya ay yung ginagawa natin, tayo ay nakokontrol, napipigilan, at tingin natin tayo ay na aapi nitong batas ng Sabbath. At ganoon din yung hearing the word. Yung pakikinig ng salita, sinabi pa na ginamit na salita yung with faith. Dahil sa pakikinig ng salita ay tayo ay tumatanggap ng pagpapahayag ng Diyos, ng Kanyang comforts in the gospel, ng Kanyang instructions
in the law. At ganun din yung Lord's Supper, na ito'y pagtanggap kay Kristo. Ito ay expression of faith at hindi ito halimbawa na pag-imagine lang na yung tinapay ay actually si Kristo at kapag magically kaya mo yung paniwalaan, pati yung wine ay kaya mong paniwalaan kahit na hindi naman totoong dugo yun, pero dahil magaling ang iyong faith, kaya mong maniwala na ito ay bread and wine, yun yung magiging bisa ng Lord's Supper. Hindi ganun gumagana ang Lord's Supper, kundi ito ay simbolo ng ating pagtanggap kay Kristo na tayo ay kanyang pinapakain at binubuhay sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. At maging yung general na pagsunod sa mga kautusan lamang ng Diyos, halimbawa sa pagsamba, regulative principle of worship, again yung regulative principle parang sa mga hindi tumitingin dito bilang pananampalataya, ay parang inaapi tayo na pinipigilan kang gawin na gusto kong magdagdag ng drums sa kanang mga guitar solo, pero hindi ko magawa kasi regulative principle, pinipigilan ako ng Diyos. Pero yung ginagawa nga natin dahil may pananampalataya tayo at mas nagtitiwala tayo sa karunungan ng Diyos sa kanyang pag-uutos na siya ang nakakaalam, kaya susundin natin ang kanyang pinag-uutos at hindi na magpapauso tayo ng sarili nating pagsamba. So again, a proper understanding of faith as resting and receiving helps us appreciate even the duties that we do. At isa pa, isang magandang matutunan natin ay the faith that works through love is the faith that rests in Christ alone. Yung pananampalataya na kumikilos sa pag-ibig ay itong pananampalataya na humihilig kay Kristo lamang. So, binanggit nga natin, it is by faith that we receive God's love in Christ, which enables us and empowers us to love God and our neighbor. Ito yung sinasabi sa 1 John 4:19, we love because God first loved us. So, yung God's first loving us, tinatanggap natin yun by faith, at kung nabuksan ang ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya na makitang iniibig tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ito ang nagbubunga sa atin ng pag-ibig sa Kanya, pasasalamat sa Kanya, at nagbibigay sa atin ng kalakasan na ibigin ang ating kapwa. Yun, by faith, we rely on Christ, the living vine, who gives us life to bear fruit. At yun nga yung natutunan natin sa John 15. And also by faith, we receive Christ, who is for us sanctification. Sabi sa 1 Corinthians 1:30, and dito natin din makukuha ang paglilinis mula sa kasalanan. Ang by faith, tinatanggap natin si Kristo. So, isang magandang pagbubuod ng lahat ng ito ay binigay ni Herman Bavinck sa Reformed Dogmatics sa Volume 4 on the Holy Spirit. This is on the chapter of good works. So, sinasabi na ito yung nagiging bunga ng pananampalataya. Maganda yung kanyang pagpapaliwanag. Having first received, we also now give. Faith opens our heart to the grace of God, to communion with Christ, to the power of the Holy Spirit, and thereby enables us to do great things. Faith breaks all self-reliance and fastens onto God's promise. It allows the law to stand in all its grandeur and refuses to lower the moral ideal, but also refrains from any attempt by observing it to find life and peace. It seizes upon God's mercy and relies on the righteousness and holiness accomplished in Christ on behalf of humans. It fosters humility, dependence, and trust, and grants comfort, peace, and joy through the Holy Spirit. It generates gratitude in our hearts for the benefits received and incites us to do good works. So yung paggawa ng mabuti, pagsunod sa kautusan ng Diyos, ito ay magbubunga mula sa ugat ng pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya, we receive God's love, at ang resulta nito, sabi niya, it generates gratitude in our hearts for the benefits received, and that incites us to do good works. So ito nga rin yung, magkakaroon tayo ng pag-unawa dun sa sinabi ni Pablo sa 1 Timothy 1:5, the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. So dito nagmumula ang
pag-ibig na ito nga ang pinaka-aim ng mga kautusan ni Pablo, na ito ang maging bunga ng buhay ng mga Kristiyano, na sila ay nag-iibigan. At ito ay nanggagaling from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. So, yun lamang ang lesson for today, ay understanding faith, which helps us na malinaw kung paano tayo magkakaroon ng sigla, kaligayahan para nga magampanan ang mga kautusan ng Diyos. Meron po bang mga tanong? Yes po. Ang tanong lang, kunwari sa prayer, tas yung needs mo ay parang physical or material, or pagpe-pray mo yung kapatid na kailangan ng physical or material na na needs. Anong klaseng faith yung i-apply mo dun? Parang, do you have faith na marireceive mo yung hinihingi mong material, pera o kalusugan man yun? Anong klaseng faith? Ano itsura ng faith pag nag-pray ka? Ayun, well, the principal act of faith is trusting in God through trusting in the grace of God in the face of Jesus Christ. So, maging sa ganung mga panalangin, halimbawa na mananalangin tayo na gumaling ang isang kapatid na may sakit, ay nagtitiwala tayo sa biyaya ng Diyos na nasa pamamagitan ni Hesukristo. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo ay nabubuksan ang daan upang ang Diyos ay to favor even those who are sinners. So, maging yung ganung mga pagpapala, kagalingan sa sakit, ay purchased by the death of Christ. And in that sense, meron ding, doon pa rin pinaka-nakaugat yung pananampalataya. Pero maliban nga doon, sinabi nga natin na resting and receiving or trusting in God alone for salvation is the principal acts of faith. Pero meron ding pang ibang mga ginagawa ang faith na kasama din naman ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga kagustuhan, at pwedeng mangyari na ang kagustuhan ng Diyos ay na hindi gumaling ang taong may sakit. Yung nangyari kay Pablo minsan, na merong hindi gumagaling ng sakit. Nangyari din yun sa, even as a person na earlier in his ministry had the gift of healing, ay nung pagdating ng later on, hindi siya gumagaling. Si Timoteo ay may sakit din. Tapos sinabi si James ay may ganung instruction na kung mayroong taong may sakit, let him call the elders manalangin. At again, ang pinapakitang picture nun ay faith in God who controls everything, that He is gracious, He is wise in what He does, at kung ano man ang kanyang kagustuhan, whether gagaling or hindi, nagtitiwala tayo sa Diyos na ang kanyang kalooban ay mabuti, na ikaluluwalhati niya at ikalulugod natin. Kuya, yung mga nagpipray, narinig ko lagi, minsan meron silang word na claim it. I-claim mo. Claim it. Parang ganon. So, what are your thoughts about it? Masama po ba yun when we claim it? Parang ganon. Yung may assurance and confidence dapat tayo na i-claim ay yung mga bagay na ipinangako ng Diyos. So, yung pangako ng Diyos na may kaligtasan sa mga makasalanan, even the vilest of sinners, you can claim that even if you are the vilest of sinners. Pero kung yung mga ibang bagay na magkakaroon ako ng subject na kailangan ko, pagkakaloob sa akin yung kotse na gusto ko, or na makakain ako mamaya, kahit na yung wala akong pagkain, o gagaling ako mula sa cancer, tapos i-claim ko, yun po ay mga presumption na hindi naman nakabase sa promise. Ang kiniklaim dapat na meron tayong confidence to claim ay mga makikita nating may explicit promise by God in the Word. Yun yung may karapatan tayong i-claim, may confidence tayong i-claim, at magandang yun ang ating kiniklaim. We should not go beyond those things. Kapag lumalamang tayo doon, ay pwedeng mauwi sa disappointment na
naniniwala ka at umasa ka na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos kahit na wala naman pa ako sa iyo, ang kinakalabasan ay nadidisappoint ka kung hindi yun binigay. Hindi naman nga kasi ipinangako. At minsan din kung ipagkaloob man sa iyo yun, at ginusto lang ng Diyos na ipagkaloob sa iyo yun, ay minsan doon na uuwi ang iyong kaligayahan, doon na pupunta kung hindi naman yun ang dapat na pagbasihan ng ating pananampalataya. Ano pa po ba? Faith. Yes. Brother, sa contemporary evangelism, parati ginagamit yung Revelation 3:20 on receiving Christ. Kasi kanina dinidiin mo, faith is receiving Christ, and they equate that to Revelation 3:20. Familiar ako na yung Revelation 3:20, yung I ask in the door. Yun po ba yun, di ba? Kumakatok tapos kailangan pagbuksan. Kung ating pong titignan ay iba yung konteksto nun, or iba yung dadating, kakatok siya at manghuhusga. So, kung titignan natin ng in proper context, hindi yun yung tinutukoy, pero siguro ang masabi lang natin ay mali lang yung paggamit ng Revelation 3:20, though receiving and resting on Christ alone is testified in other parts of Scripture. Mali lang yung napili nilang text kasi may magandang picture na kumakatok, buksan mo yung pinto, ganun. Pero mas magandang gumamit ng ibang mga teksto na nagsasabi that to all who receive Him, who believe in His name, He gave the right to be children of God. Na siya'y nagkakaloob by His grace ng biyaya at ito'y tinatanggap natin. So, yung ganitong pagtanggap ng kanyang pangako, pagtanggap ng kanyang kaloob, yun yung mga mas proper na gamiting to teach people to have faith, to receive what is being given. Pero yung medyo may sentimental picture lang kasi na nagawa yung Revelation 3:20, properly understood yung text, hindi siya mag-a-apply na as ganda evangelist. Okay, yun lamang po. Kung mayroon pang ibang katanungan, pwede nyo pong ipaabot sa akin mamaya or kailan pa man. At pagpapatuloy pa naman ang subject na ito, at dahil nga ang pananampalataya, ang pinakaugat ng mga mabuting gawa ay mananatili dapat ito na sabi ang buong buhay natin ay we live it by faith. So sa lahat din ng ating mga pag-uusapan pa, nandun pa rin yung pananampalataya bilang ugat ng lahat ng iyon. Pwede natin ibalik ulit at basta dapat matutunan nga natin na yung faith is that crucial, na yung pagkiling pagtiwala kay Kristo, ito ang pinakaugat ng lahat ng mabuting gawa. Tayo po isang daling manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa panahon na ito na binigay niyo sa amin upang maturuan sa pamamagitan ng patotoo ng mga iglesyang nauna sa amin na nagbibigay ng liwanag sa iyong katuruan sa Biblia. Nawa nga, turuan mo pa kami na mabuksan ang iyong salita, na maipaliwanag sa amin ang iyong katotohanan, ang iyong kalooban, at makita namin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pananampalataya, pagkapit sa iyo, nang sa gayon ay tunay nga na matanggap namin ang iyong biyaya na ipinagkakaloob sa pamamagitan ni Kristo. At ito'y magbunga sa amin ang tunay na pagkasilay ng iyong kaluwalhatian, pagkamangha sa iyong kadakilaan at kaligayahan at pasasalamat sa iyong kabutihan. At nawa nga ito'y magbunga sa amin ng maligayang pagsunod sa lahat ng iyong kautusan, malugod na pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Samahan mo pa kami sa lahat ng gagawin namin sa buong araw na ito. Po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.